6 tips para umasenso. Una is isulat mo ang iyong net worth at gumawa ka ng goal. Importante kasi namomonitor natin yung paggalaw ng net worth natin. Ito yung asset minus liability. Kami mag-asawa every quarter, chine-check namin yung progress namin sa aming mga investment, sa aming mga ipon, para na-check namin kung nag-grow ba kami. And importante rin, syempre, sinusulat natin yung mga financial goals natin para talagang align na dito yung mga ginagawa natin. At nakafocus na tayo dito, hindi na tayo nag-overspending. Pangalawa, gumawa ka ng budget. Kapag may budget ka, ito yung na mas nakokontrol mo yung paggastos mo. Kami mag-asawa, nililista namin araw-araw kung magkano ba yung nagagastos namin para alam namin sa isang taon kung magkano ba ang total na kinita at ang total din na ginastos. At alam namin kung saan kami nag-overspending. And pangatlo, dagdagan mo ang iyong income. Kung kulang ang kinikita, importante meron tayong other source of income. And pang-apat, simulan mong ipunin ang iyong emergency fund. Ito yung magkaroon tayo ng sapat na savings para in case of emergency, hindi natin kailangan mangutang. Ang emergency fund ay 3 to 6 months ng ating kinikita. Kung kumikita ka ng 20,000 per month, at least meron kang 60,000 sa iyong savings para ito yung huhugutin mo in case of emergency. At pang-lima, iwasan mo magkaroon ng bagong utang. Kapag kasi may utang tayo, ito yung nagpapahirap sa atin. Dahil may interest ito na nagko-compound at ang interest na nagko-compound sa ating utang ay money working against us. And pang-anim, magbigay ng oras sa financial education at matutong mag-invest. Importante, simulan natin sa pagbabasa ng mga financial books at pag-attend ng mga financial seminar para naintindihan natin ang ginagawa natin bago tayo mag-invest. Dahil kapag kulang tayo sa financial education, madali lang tayong maloloko or mai-scam. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roan Salis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.